Umiinit na naman ang bangayang Marcoleta Lacson. Mukhang sa pagbabalik ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa November 14, parang makakakita tayo ng bakbaka na naman ang dalawang ito. Ha? Ha? Mukhang makaano tayo. Ha? Balik na naman tayo sa exciting na mga hearings ng Blue Ribbon. Nito kasing mga nakaraang araw, walang naging hearings ang Blue Ribbon. Pero nung naging Blue Ribbon Committee Chairman si Lacson, ay laging may mga pang-delay, pang-abala, maniobra si Marcoleta, kaya nagagalit na si Lacson. Sabi nga ni Lacson, bakit ba bakit mo parang gusto mo laging kontrahin itong proceedings ng Blue Ribbon? Actually, talaga obvious naman kasi yung mga manuobrang ginagawa ni Marcoleta. Napipiko na si Lacson Hindi siya pinapabuwilo ni Marcoleta Ay nung panahon nga na si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chair, hinayaan naman ni Lacson kaya lang nang ito nang si Lacson na ang Blue Ribbon Committee Chair, laging may maniobra itong si Marcoleta. Ay ngayon hindi pa nagsisimula hindi pa nagbabalik yung hearing, November 14 pa. Pinanood ko yung interview kay Marcoleta. Tinira niya na naman si Lacson. Ang sabi niya, bakit daw pinapakialaman ni Lacson yung CCTV ng Senado? Bakit? Iniispiyahan na daw ba sila? Trabaho daw ba yan ng senador? Ewan ko kung napanood nyo yan. In-interview si Marcoleta. Ano yata yun Yung ang host, yung dalawang dating spokesperson. Nung panahon ni Pinoy, ang spokesperson si Edwin Lacerda. Nung panahon ni PBBM, ang spokesperson, nung simula ni PBBM si Trixie Cruz Angeles na DDS. Ngayon, may programa sa Billionaire News Channel yung dalawang yon. Yung dalawang spokesperson na yon. Ginawa nilang host itong si ginawa nilang guest itong si Marcoleta. Ngayon, tinanong itong si Marcoleta tungkol nga dun kay Gutesa, ang isa sa mga sinabi ni Marcoleta, ang ginagawa daw ni Lacson para silang iniispiyahan. Yung CCTV daw ng Senado, kinuha ni Lacson. Pagkatapos daw, sinabi ni Lacson na nakita niya sa CCTV ng Senado na si Gutesa, pagdating noon, nung araw ng hearing, sinundo ng tao ni Marcoleta doon sa may gate, ay sa may entrance ng Senado. Pagkatapos, dumiretso ito sa opisina ni Marcoleta. Tumagal daw ng mga 30 minutes doon. Yun ang kwento ni Lacson. 30 minutes. Nag-usap doon sa opisina ni Marcoleta. Saka ngayon dumiretso si Gutesa doon sa pagdinig ng Senado. Kinikwento yan ni Lacson Kinikwento ni Lacson kasi ini-interview si Lacson. Ang gustong ipakita ni Lacson na si Gutesa ay hindi testigo na walang na parang lang walk-in. Hindi. Ang sinasabi ni Lacson, si Gutesa ay hawak nila Defensor at nila Marcoleta. Ang papel ni Marcoleta kay Gutesa, hindi simpleng lang. Kumbaga, ang sinasabi ni Lacson, kinu-coach ni Marcoleta si Gutesa. Ang mga ginagawa ni Gutesa, si Marcoleta malamang ang niyan, ang coach. Parang sabwatan ni Defensor at ni Marcoleta. Ang patunay ni Lacson, nung hearing na ipipresent si Gutesa, hindi naman ito kaagad-agad dumiretso doon sa Senado, doon sa hearing. Hindi. Sinundo ito ng staff ni Marcoleta. At pagdating doon, dinala sa opisina ni Marcoleta. Matagal doon. Anong ibig sabihin nun kung dinala sa opisina ni Marcoleta? Ibig sabihin, pwedeng kinotes muna ni Marcoleta, tinuruan muna, nag-usap muna sila ng masinsinan. Ano ang patunay ni Lacson? CCTV ng Senado. CCTV ng Senado. Kaya sabi ni Ping Lacson, hindi totoo na si Gutesa ay parang testigo na walang handlers,
Mayroong nagko-quote sa kanya kung anong gagawin at malamang sila ano yon, Marcoleta yon. Ayon kay Lacson. Ang patunay niya, CCTV ng Senado. Kaya nung in-interview naman si Marcoleta ng Bilyonaryo News Channel sa programa ng dalawang dating spokespersons na si Attorney Lacerda at si Trixie Cruz Angeles, ito yung sinabi ni Marcoleta, ito oh. Question ni Marcoleta ang pagkuha ni Lacson ng CCTV. Ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? O yan. Sinabi yan ni Marcoleta kahapon, October 30. Ha? Bakit daw kinakailangan kunin ni Lacson yung CCTV? Iniispiyahan niya kami? Trabaho niya ba yan bilang senador na ispiyahan kami? Medyo mainit si Marcoleta eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Yan mga kabunyog. Kaya sa tingin ko, ang hearing sa November 14, yung hearing uli ng Blue Ribbon, magbabanggaan talaga to. Investigador yan si Lacson eh. O syempre, sinusubaybayan ni Lacson yung naalala nyo noon, sila yung testigo rin na yung kontraktor na galing Bulacan. Sino ba yon? Mina ba yon? Mina Jose. Yun din. Din yon? Pinakuha din ni Lacson yung yung CCTV noon. Kasi ang lumabas naman noon, ito namang si Marcoleta, hindi naman siya lang ang inaano niyan. Ay di ba noon, nung pinakuha din ni Lacson yung CCTV noon, nalaman noon na yung Mina Jose na yon pumunta sa opisina ni Erwin Tulfo. Naalala niyo yon? Bakit yon? Bakit pinakuha ni Lacson yon? Kasi gusto niyang malaman yung controversial na kontraktor na yon na si Mina Jose, sino ang sinadya sa Senado. Ang una kasing lumalabas si Jingo Estrada daw ang pinuntahan. Pero nung bandang uli, ang lumabas, pumunta pala sa opisina ni Erwin Tulfo. Mainit nga yung dugo ni Erwin Tulfo eh. Kasi sabi ni Erwin Tulfo, ay bakit ka pumunta sa akin sa opisina ko? Bakit gusto mong maging kontraktor doon sa pinapagawa niya daw na trabaho? Nung tinanong kita kung involved ka ba dito sa mga issue-isyong ito, ang sabi mo hindi, yung pala oo. Di ba? Kaya wag namang sabihin ni Marcoleta na siya lang naman ang doon. Gusto lang ipakita ni Lacson. Kumbaga pag nagsabi siya, may preba siya. Ano naman ang preba niya? Yun na nga, CCTV. Ang gustong tunayan doon ni Lacson na hindi totoo na si Gutesa ay parang walk-in. Yung parang walang handler yan, basta pumunta lang yan sa Senado para magtestigo, gusto niya lang, nagmamalasakit lang kasi siya sa bayan, parang ganun. Ang gustong ipakita ni Lacson, hindi. Mayroon diyang mga humahawak at ang tinuturo niyang humahawak kay Gutesa, sila Marcoleta. At ang patunay niya, nung araw na mag-a-appear sa Senado si Gutesa, dumiretso muna sa opisina ni Marcoleta. Dumiretso muna sa opisina ng Marcoleta. At tumagal doon mga 30 minutes, sabi niya matagal. So anong ibig sabihin nun? Kinotes muna ni Marcoleta. Kaya ngayon, mainit ang dugo ni Marcoleta kay Lacson. Sabi ni Marcoleta, bakit? Bakit mo kinuha ang CCTV? Bakit kinakailangan niyang kunin ng CCTV? Ini-ispayan niya kami? Bakit? Gawain ba yan ng senador? Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Alam nyo, kinikwento ko lang tong anong nangyayari dito. Kaya lang may mga DDS na pikon. Pinanood ko yan. Kaya ngayon, ang nakikita ko, pagbalik ni Lacson sa Blue Ribbon, ay matindi. Matindi to. Mag-aaway to. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Abangan natin. Magiging maganda ang banggaan ng mga ito. Lalo na ngayon na nagkakaroon na ng mga kasuhan, kinakaso na. At ang mga kasamahan ni Marcoleta sa minorya ang kinakasuhan. Kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka dapat nasa takot diyan sa mga CCTV na yan. Di ba? Kaya lang pikon si Marcoleta pikon kay Lacson. Si Lacson kasi pag may gusto siyang malaman, kanino ba pumunta yon? Pagdating niya ba, saan pumunta?
Yan. Kaya lang, ang gusto kasi dito, ito kasing si Gutesa nagiging mainit na issue eh. Oh. Ang laging sinasabi ni laging sinasabi ni Marcoleta, hindi kami handler ni Gutesa. Tinutulungan lang namin siyang pinapacilitate lang namin na mag-appear siya. Hindi kami nagtuturo sa kanya, hindi kami involved doon daw sa pagnotaryo, yung pumpeking notaryo, hindi daw siya involved doon. O kaya lang, iba yung pinapakita ni Lacson. Ang pinapakita ng Lacson, hindi totoo yan. Tibo yan. Sila Senador Marcoleta at saka si Mike Lipensor dyan kay Gutesa. Ayan. Anyway, ang gawin dapat kasi nila Marcoleta, i-present na lang nila si Gutesa, wala nang marami pang dada. Di ba? Tayo nga, ang ganda nga kapag present nila si Gutesa, buhay ang hearing. Di ba? Sa totoo lang, ako, ang ini-encourage ko, i-present nila si Gutesa, wag na nilang itago. Para maganda yung hearing. Kung maraming nalalaman si Gutesa, mas magandang lumabas sa publiko yun. Sa totoo lang. Ngayon, kapag i-present ninyo Marcoleta si Gutesa at ayaw pasalitain ni Lacson, hinaharangan ni Lacson, ako mismo magbablog ako. Ano ba naman Senator Lacson? Pabiluin mo naman si Gutesa, nagiging obvious ka naman, may pinoprotektahan ka ba? Yun, sasabihin ko yan sa vlog ko. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Kahit naman yung mga followers ko, wala naman kaming mga kinakampihan. Inaakasan ninyo kami dito, Makarumaldez kami. Sos, Makarumaldez daw ako. Hindi ako Makarumaldez. Kung ipapalabasin nyo si Gutesa, anuman na sabihin ni Gutesa, aanuhin ko yan. Gusto nyo, interviewin ko pa si Gutesa dito. Wala naman sa aking problema yan. Bakit? Kot ba ako kay Romualdez? Kung bayad ako ni Romualdez, hindi ko pagsasalitain si Gutesa dito. Sige, hamunin ko kayo. Gusto nyo, interviewin ko si Gutesa? Ibigay nyo yung Sino ba dito ang mga DDS? Wala naman akong gusto ko nga magsalita si Gutesa para may iba tayong pinag-uusapan. Di ba? Ano bang pinag-uusapan natin lagi? Yung mga sinabi nila Bryce Hernandez, Alcantara, ni Yusek Bernardo. Di ba magandang ma-interview natin si Gutesa? Yun. Para ipakita sa kanila na wala tayong kinakampihan dito. Ang Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo at ang Bunyog Page, tayo ay dito. Kung ano yung katotohanan, yan ang linalabas natin. Ang problema kasi, hindi naman nila nalabas si Gutesa, hindi natin alam, nasaan na yan. Palabasin nyo na, Marcoleta. Para magkalabasan na talaga. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.